Brother, may itatanong lang kami. Brother? lang. Pwede po bang mamaya na kasi nagmamadali po ako. Brother, Salit lang. Sige, ano po ba yan? basahin mo yung tweet para malaman ni brother. Sige, ito po yung tweet. Naisip ko lang, paano nabuo yung mga libro sa Biblia? Random pick lang. #SKL, #JustAsking. Very basic po. Canon of Scriptures. Canon of Scriptures! Ano ba, bakit may kanyon? Sa gera ba binuo yung Biblia? Hindi po. Canon of Scriptures, ibig sabihin po, ang simbahan ay gumawa ng mga opisyal na listahan. Ipaliwanag nyo nga po itong canon na to. Kung ano ito ibig sabihin itong canon na to. Ganito po kasi yan. Naisip po ng simbahan na gumawa ng listahan upang masala yung mga napakaraming kasulatang umiiral noong panahong iyon. Upang matiyak na sang-ayon ito sa turo ng simbahan at minabuti na ang opisyal na listahang ito ay siyang naglalaman ng mga katotohanan na ito'y ipinahayag talaga sa atin ng Diyos. Mahalaga rin po ang kanon. Bakit? Upang masala ang isang akda na ito ba talaga'y maituturing na inspired ng Diyos at hindi basta-bastang isinulat lang. So, tao lang yung gumawa ng Biblia. Tao ang gumawa ng istruktura ng Biblia. Pero, tandaan nyo po, gaya ng sinabi ko, ito pa rin ay nagmula sa Diyos. Ang revelasyon ng Diyos na isinulat ng mga tao sa gabay ng Espiritu Santo. Ganun po pala yun. Ngayon naman po, ang tanong naman daw kung kasunod ay, ano naman tong structure ng canon na to? O struktura nito, ano to? Ganito po kasi yan. Ang Biblia po ay nahati sa dalawang bahagi. Una, ang Old Testament o ang Lumang Tipan. Ikalawa, yung New Testament o ang Bagong Tipan. Sa una po, ang Old Testament o ang Lumang Tipan ay ang mga akda na naisulat bago ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay naglalaman ng 46 o 46 na libro na nahahati po sa iba't ibang bahagi. Unang bahagi po ay ang Torah o ang Pentateuch na naglalaman at nasasaad dito ang mga kautusan ng Diyos, ang kasaysayan ng bayang Israel at ang mga batas na kanilang isinusunod. Makikita rin dito ang historical books, ang patuloy na pagsasaad ng kasaysayan ng pagkasalaysay ng bayang Israel. Sumunod naman po ay ang prophetic books, ang mga akdang isinulat o naisulat ng mga propeta noong mga panahong iyon ukol sa Israel, ang bayan ng Diyos. Tapos naman, nilalaman din ito ang wisdom books o ang wisdom literatures na makikita natin ang mga awit at ang mga kawikaan. Paano naman yung New Testament na sinasabi mo? New Testament po, yung ikalawang bahagi. Oo. New Testament naman po ay naglalaman ng 27 libro o 27 books na nahahati sa iba't ibang bahagi. Sa unang bahagi po, ang Book of Gospels o ang mabuting balita kung saan nasasaad ang buhay at misteryo paskwal ni Jesus. Sumunod naman ay ang Acts of the Apostles o ang gawa ng mga apostol, kung saan naman natin mababasa ang pagsisimula ng simbahan. Susunod naman po dito ay ang liham ni Apostol San Pablo sa mga Kristiyanong komunidad at sa mga partikular na tao upang patatagin ang kanilang pananampalataya. Susunod naman ay ang iba't iba pang mga liham ng ibang mga apostol at alagad. At panghuli ay ang aklat ng pahayag kung saan mababasa ang pahayag kay San Juan tungkol sa muling paghuhukom. Ganun po pala yun. Ngayon, alam na po namin. Tama po. Kayo na po. Naisip ko lang
Ito kasi naalala ko yung aking tiyahing si Casabel, ano. Kasi nung araw, siya bumili ng Biblia. Tila bagay yung Biblia niya kulang sa libro. Tila ba 39 lang yung Old Testament. Bakit po ba nagkaganon? Baka po kasi pang-protestante yung Biblia ng inyong Casabel. Bakit ganon? Bakit nila tinanggalan ng libro yung kanilang Biblia? Mayroon po kasi tayong mga libro na tinatawag na Deuterocanonicals. Para sa mga protestante kasi, ito ay hindi mga inspired writing para sa kanila. Nako, Dexes, sabihan mo si Casabel, nako hindi pala pang Katoliko yung kanyang Biblia. Mali. Nako. Paano po ba malalaman na pang-Katoliko yung Biblia na yon? Ganito lamang po yan. Meron po kayong dalawang salitang makikita sa loob ng Katolikong Biblia sa unang pahina. Unang salita, imprimatur. Pangalawang salita po, nihil obstat. Tignan nyo po. Ang imprimatur, binibigyang pahintulot na ilimbag ang isang akda. Ang nihil obstat naman po, dito masasabing ang lahat po ng nakasaad sa librong ito ay hindi salungat sa turo ng simbahan. Kaya nga po, ang dalawang salitang ito ang makikita ninyo sa isang pang-Katolikong Biblia. Pwede nyo po ba kami mabigyan ng mga halimbawa ng mga Bibliang ganyan? Ito pong hawak ko, the New Revised Standard Edition. Ito po'y halimbawa ng isang pang-Katolikong Biblia. Tignan nyo po, meron sa loob nitong imprimatur at nihil obstat. Meron pa isa, teka, na nakita ko ito. Ito po, the Jerusalem Bible. Ito po'y halimbawa din ng Katolikong Biblia. Meron din pong nihil obstat at imprimatur sa loob nito. Ito Sige, pa, patingin niya itong isa, ito. Ito po, the Good News Bible. Pang-Katolikong Biblia din po ito. Kasi makikita nyo rin po dito ang imprimatur at nihil obstat na pirmado. Yun nga. Kasi ito, nakita natin yung sample kaninang Ayan. sinabi ko sa inyo, yung binili ni Casabel. Yan po yun. Ito po ba? Ito po'y walang nihil obstat at imprimatur. Ibig sabihin, ito po'y hindi Katolikong Biblia. Ganun po pala yun. Naku, salamat. Salamat po Thank you po sa amin. Sa mga ganyang bagay. Wala ho iyon, Thank you Pero po. mauna na po ako kasi anong oras at late na po ako, Nako, Sige. pasensya na po. po. Thank you po. Ingat. Sama tayo. Tapat at totoo. Walang iwanan. Walang sakit. Kapag may nagkamali, pinapatawad pero hindi kinukonsente. Itinatama ng maayos.